Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Sige nga pong napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasinang nakakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. So isa nga pong magandang gabi sa mga nagkagandahan, nagwagabuhang mga Pilipinong Ginoo at ginang sa gabi pong ito. Isa nga pong malakas na palakpak sa mga artistahing anak ng Diyos. Amen. Sabi ko naman sa inyo, hindi lang na magaganda at gwapo nagka-artista yung ibang katabi ko lang ngayon. Yung ibang congressman, ayun, papasunador, traktor, di ba? Pagkasabi sa katabi mo, mga kapatid, ang pogi mo naman. Ang ganda-ganda mo naman. Talagang pinaghandaan mo ang gabing ito, ha? Amen po ba? Masaya po ba kayo? Parang hina. Masaya po ba kayo? Kung masaya ka, tumayo ka na ngayon at simulan natin ang gabing ito na punong-puno ng kagalakan. Amen? Tayo po ay iikot, makikipagkamangin, makikipagkamayan at makikitian naman ang inyong mga katabi. Puntahan mo na ngayon yung crush mo, mamayan mo na siya. Kasi bukas uuwi na tayo. Pagkasama ko kayo. Sige po, umalis po kayo sa inyong kinakaupuan. Kayo po ay umikot, lumibot, makipagtamayan. Sa Diyos umibig, kay inang pagbasta ng kanyang tanawin. Na ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, kahit ang pagbasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Isa sa mga puso ko'y masaya. Sa Diyos umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, kahit ang pagbasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, kahit ang pagbasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Patuloy natin gawin ng pagkala. Ang puso ko'y masaya. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, kahit ang pagbasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Masaya ba ang lahat? Isang amen naman dyan. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko
pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama mo kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama mo kayo. Sa Diyos umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Kahit inang pangmasa ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya. Ako'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Kahit inang pangmasa ng kanyang tanawin. Ang Diyos, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Yes, so praise the Lord po. Isang malakas na hallelujah. Amen. Alam niyo po, tunay na masarap na ma-born again. Amen po? Amen. Bakit kasi, tingnan mo yung katabi mo. Kahit di mo yan kamukha, tingnan mo yung katabi mo. Pamilya mo na yan sa Panginoon. Amen po? Hindi ka na nag-iisa dahil may kasama ka na laging nananalangin. Amen po? Kagaya po ng Panginoon na sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, ano man yung pagsubok na meron tayo. Amen? Amen. Sige po. Pwede po ba natin sabihin ito? Kahit nasa gitna, ulitin po natin. Ulitin po ito ha. Sabihin po natin, kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, tayo'y sasayaw sa Panginoon. Amen po? Amen. Sige po, isa pa tayo po ay umawit at magpuri sa ating Diyos. Kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, tayo'y sasayaw na sa Panginoon. Tayo'y mapupuri para sa Kanya. Isa pa, kahit nasa gitna tayo ng pagsubok,
Panginoon, ina-appreciate ka na, Lord. Presensya mo, kagalahan na nilalagay mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa anointing. Salamat, Lord, dahil umpisa pa lang ang kami. Never ka, Panginoon, na nag-feel. Iparanas mo sa amin ang presensya mo. Ikaw ang kayamanan namin. Ikaw ang naging galing para ng iyong Panginoon. At tunay, Panginoon, na ikaw ay karapat-dapat sa iyo. Sulit, Panginoon, sulit. Hindi kayang tugpasan. Nararanasan namin ito, Panginoon. Sa presensya mo, Diyos, na naman namin yung pangalan. Kagaya
tulad mo, Diyos. Tunay, Panginoon, na ikaw ang dakilang katibalan na dalang makilala ka. Magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. Isang malaking kayamanan. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito dahil patuloy na kami pinupuspos mo. Alam namin, Lord, sa pag-aawitan na ito ang bawat isa. May mga kinakausap ka na dito pa ng Panginoon sa awitan na ito. Salamat, O Diyos, dahil alam namin, Lord, hindi ka patapos at nag-e-expect mo kami sa sumunod ang gagawin mo at sa sasabihin mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Tingnan mo nga yung kilay ng katabi mo kung pantay pa. Okay pa naman. Yan. So, punas-punas muna na pawis. Mag-retouch-retouch. Boys and girls. Nakita niyo po ba si Congressman? Nakita niyo po ba? Nandun po. Kaway ka nga, Congressman. Congressman, kaway ka naman sa kanila. Ay, oo, sa susunod na halalan. Nakita niyo po ba si Yusek? Yung spokesperson po natin. Nandito po. May hawak po dito. Yan. So, praise the Lord po. At nandito na po tayo sa last night. Ang bilis, no? Parang nung nakaraan lang, nagsasalita kami dito. Sinasabi namin na ito yung first day, first night. Tapos ngayon ay last night na. So, sabi mo sa katabi mo, bye-bye na. Namimiss kita. Alam niyo po, isa sa mga hindi po binabago dito sa Rema Camp. Alam niyo po ba kung ano? Okay, tama na, tama na. Alam niyo po yung isang activity dito sa Rema Camp na hindi po binabago. Alam niyo po ba kung ano? Yung paliligo. Bakit? Kasi yan yung isa sa best experience dito sa camping. Na pag uwi mo, magkukwentuhan kayo, ganito yung nangyari. Paglabas ko ng CR, may tatak agad ako. Di ba? Meron bang ganon? Paglabas pa lang, may tatak na kaagad. Yan, so maganda po kasi, pag uwi nyo po, wala na magtatatak sa inyo. Yan, so mamimiss nyo yung mga ganyang bagay, yung pakikipag-date dito, yung pagpila, yung tulog sardinas sa mga kwarto. Amen po. Ayan. So, nakakamiss yung mga ganyan. Pero sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo siya, sabihin mo sa kanya, dapat sa susunod na camping, makita pa rin kita. Amen po. Yan. So, sige po, tayo po ngayon ay makikinig ng salita ng Panginoon. Mamaya po, magkakaroon tayo ng coronation. Magkakaroon ng mga awarding. Yung pinakamagandang damit, pinakamagandang, best dress, yung mga suot ng mga lalaki. Yan. So, mamaya rarampay ang mga yan dito. Po. Sige po, pero bago muna yon, tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. So, ready na po ba kayo? Amen. So, sige po, tinatawagan ko na po dito ang ating tagapagsalita. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Rodel. Magandang gabi po. Tignan nyo nga po yung mga damit na mga katabi nyo po kung yan na ba yung pinakamaganda, pinakamagara, pinakamahal, pinakamabango.
So mga kapatid, maikli lang po yung isang papaalala po namin sa inyo. Inaanyayahan ko po na tayo po ay makinig. Tayo po ay manatiling tumahimik. Pakinggan po natin ang mga mensaheng gustong iparating sa atin ng Diyos, paalala sa atin ng Diyos. Sino na po rito ang ligtas na? Magsabi ng malakas na amen. Isang bagay na magandang ibinigay sa atin ng Diyos ay ang kaligtasan. Amen po. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Paano po natin natanggap ang kaligtasan? Kagaya po naman pinag-aaralan po natin. Through prayer by faith. Tandaan po natin mga kapatid, ang kaligtasan ay tinanggap natin. Amen po. Sa pamamagitan ng ating panalangin na may kalakip na pananampalataya. Ang kaligtasan, sabi mo sa katabi mo, ang kaligtasan ay isang regalo. Regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung maririnig nyo, kung matatandaan po natin, ang isang binabanggit sa Bible na you have to work out your salvation. Kailangan mo daw pagtrabahuhan ang kaligtasan mo. At maraming lumalaganap na once saved, always saved. Kapag ligtas ka na, kahit ano nang gawin mo sa buhay mo, ay forever ka nang ligtas. Ulitin ko, bago po tayo umabandi po doon, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. At binabanggit sa Pilipos, sabi niya, you have to work out your salvation. Ang isa lang po ibig sabihin po noon, maikli lang po ito, tandaan nyo po, makinig po tayo. Pag sinabing work out your own salvation, isa lang binabanggit po dito, hindi mo na kailangang pagtrabahuhan. Kasi ito po'y regalo ng Diyos, hindi na babawiin ng Diyos. Regalo sa atin ng Diyos, ang kaligtasan. Pag sinabing work out your own salvation, isa lang po ang ibig sabihin po noon, kailangan po nating i-express, kailangan po nating ingatan, kailangan po nating alagaan yung kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po. Maraming paniniwala, pakinggan nyo po, maraming paniniwala o doktrina na kapag tinanggap mo na si Jesus, through prayer by faith, ligtas ka na, tama. Pero sa kabila ng tinanggap mo, may mga taong tumanggap na kay Jesus, pero tumalikod, bumalik sa kasalanan, tinalikuran ng Diyos, naniniwala sila na sila ay ligtas pa rin. So sa madaling salita, kapag tumanggap ka kay Jesus, okay lang ulit ng mamuhay ka ulit sa kasalanan. Ang sabi sa Bible, kapag ang kaligtasan natin ay pwedeng mawala. Sabihin po natin sa katabi po natin, ang kaligtasan pwedeng mawala. Hindi babawiin ng Diyos, pero yung kaligtasang tinanggap natin, pwedeng mawala. Ang paniniwala ng mga ibang mga doktrina, ang binabanggit nila dito sa John 10:28, binabanggit nila, sabi niya, hindi na sila mapapahamak. So, hindi na sila mapapahamak. So, okay lang sa kanilang magtalikuran ng Diyos. Hindi na daw mawawala ang kaligtasan sa kanila. Isang binabanggit pa nila na verse sa Bible dito sa Roma, sabi niya, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, okay lang pala na pumuntahan mo ulit yung barkada mo, bumalik ka sa dati mong buhay. Kasi ang pinanghawakan nila, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, alalahanin po natin, ang turo po sa atin, ang pagdating sa kaligtasan, ay pwedeng mawala. Ulitin ko po, ang kaligtasan ay isang regalo ng Diyos. Hindi mo na kailangang pagtrabuhan kasi ito isang regalo. Pero, kailangan po natin tong ingatan. Kailangan po natin tong alagaan. Pag sinabing work out your own salvation, kailangan ini-express natin, isinasabuhay natin yung kaligtasang tinanggap natin sa Panginoon. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Magsabi po ng malakas na amen. Pero, dito na po tayo magtatapos, pero kapag tumalikod ka, once na naranasan mo na ang kabutihan ng Diyos, naranasan mo na ang mga himalang ginawa ng Diyos sa'yo, naranasan mo na yung mga manifestation of gifts of the Holy Spirit,
Naranasan mo na yung kapuspusan, yung mga binuhusta ng Diyos sa'yo, yung mga kapangyarihan niya. Naranasan mo ng iba't ibang klaseng himala sa buhay mo, sa ministry mo, sa paglilingkod mo. And yet, tumalikod ka pa rin, ang sabi sa Bible, possible na mawala ang kaligtasan sa'yo. Sa madaling salita, hindi ka maliligtas. Verse po, pakisulat po natin, Hebrews chapter 6, Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Babasahin ko po sa inyo. Upang hindi na siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap na ng banal na Espiritu, natikpan na ang kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihang inihayag sa uling araw, hindi na siya mapagsisi at mapanunumbalik sa Diyos dahil para niya na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sa madaling salita, kapag ikaw ay nag-backslide, kapag ikaw ay nagpakakarnal, tinalikuran mo yung pagkatawag mo sa Diyos, lumayo ka sa paglilingkod, bumalik ka sa dati mong buhay, bumalik ka sa pagiging karnal na Kristiyano, bumalik ka sa dati mong bisyo, bumalik ka sa dati mong kasalanan, na yung sabi po sa Bible, hindi po tayo maliligtas. Mawawala ang kaligtasan sa atin. Ulitin ko po, ang kaligtasan ay given, isang regalo na binigay sa atin ng Diyos. Pero ito hindi nababawi ng Diyos. Pero gaya ng binabanggit ko, kailangan po nating ingatan, alagaan, at isabuhay. Anong nakalagay po sa Matthew 24:13? Kung di pa ako nagkakamali, ang manatiling tapat hanggang wakas. Meron po bang maliligtas na walang katapatan sa buhay? Pwede ba ka bang maligtas na wala kang katapatan sa Panginoong Diyos po natin? Pwede po bang maligtas? Ang sabi sa Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. So purihin po ang Panginoon, patuloy po tayong maglingkod at habang buhay, inaasahan ng Diyos na tatapusin natin ang pagkatawag ng Diyos sa atin hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin. Bawat isa, purihin po natin ang Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Rayam. Magandang gabi po. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, huling araw muna. Huling araw na po natin sa camp. Amen po? Amen. So, bukas po ay uuwi na tayo. Kaya sabi ni Pastor Rodel, ang mananatiling tapat ang siyang maliligtas. So, kailangan po nating maging matapat. So, sa atin po ngayon ay babalik tayo sa ating pong kanya-kanyang lugar, outreaches, sa mga po natin, trabaho, yung iba nag-aaral. Tayo po ay nandito pa rin sa mundong ibabaw. Tayo po ay nabubuhay pa rin, pero kailangan po natin na magpatuloy sa relasyon po natin sa Panginoon. Kaya nga po, ayan, paulit-ulit, sabi niya, fight the good fight of faith. Kailangan po nating magpatuloy. So, ang kaligtasan po ay hindi po yan na para bang tinanggap mo ngayon si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay kahit na ikaw ay maglalasing pa rin, babalik pa rin sa bisyo o dati mong buhay, yung iniwan mong kasalanan ay babalikan mo ulit, ay ligtas ka pa rin. Hindi po ganon ang kaligtasan. Ang Panginoon ay, ang sabi po dito sa pahayag, buksan po natin sa pahayag. May Bible po ba tayo? Dapat ay meron pong Bible. Kasi mahirap po tayo na magpatuloy sa ating pananampalataya sa pagiging Kristiyano kung wala po tayong Bible. Ito po ang, sabi nga, ang Bible ang tanglaw ng buhay natin. Ang salita ng Diyos ay tanglaw ng buhay natin. Kailangan po natin ito. Ito ay sword of the Spirit. Kapag tayo po ay dumaan sa mga pagsubok,
kailangan meron tayong salita ng Diyos na pinangahawakan, na ito ang itatabas mo kay Satanas, sasabihin mo sa mga injection niya, sa mga atake niya, na ito ang pangako ng Diyos. So sa atin dito po sa pahayag sa chapter 21, pahayag 21, sa verse 8, ito po ang atras po tayo ng verse 6. O, kailangan ko ng lente. Yan. Sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. So ang tinutukoy po dito, ang nagsasalita ay ang Panginoong Hesus. Sabi niya, ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya namay magiging anak ko. So ngayon, ikaw ay anak na ng Diyos. Sino pong anak ng Diyos? Hindi po lahat ay anak ng Diyos, ha? Ang anak lamang ng Diyos ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Ayan, so sabi po dito, ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Kaya kailangan fight the good fight of the faith. Kailangan po nating labanan ang atake po ng kaaway na ikaw ay bumalik sa dating buhay, ang lahat ng tukso. Sabi ng Panginoon, ang dapat nating gawin sa aklat po ng James, resist the devil and the devil will flee. Ang tukso ay kailangan mong labanan, na babalikan yung dating buhay, dapat hindi na. So kaninang umaga, sinabi na po sa atin na huwag tayong maging kagaya ng isang pasintabi, baboy, at saka ng aso, na ang anumang iniluwa na isinuka na ay kakainin pa ulit. Amen. Niluwa mo na yung kasalanan, inayawan mo na, wag na po nating babalikan pa ulit. Nilinis na tayo ng Panginoong Hesus, malinis na po tayo, pinapaging banal na tayo ng Panginoon, panatilihin po natin yung kabanalan. Hello, pakisabi nga po kabanalan. Ang kabanalan po ay hindi lang po sa salita, kundi makikita rin po sa ating kilos sa gawa at maging sa pananamit. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Tignan mo po natin yung makatabi natin. Pakisabi sa kanya, kabanalan. Naalala ko po nung ako ay baguhan po sa Panginoon. Ano po yun? Way back. Wag na nating pag-usapan yun. Okay. Ano po? May isa pong pastor na lumapit po sa akin. Ang tawag po namin sa mga pastor ay Kuya. Alam niyo po, ang sabi ni Kuya Pastor, nilapitan po niya akong ganon. Yung damit ko ay hanggang dito lang. Tapos yung damit ko sa pangtaas ay hanggang dito lang din. Sabi niya, Iyam, kulang ang tela ng damit mo. Kalabitin mo yung katabi mo. Ako po ay baguhang Kristiyano noon. Baguhan sa Panginoon. Salamat kasi meron pong nagsabi. Ang sabi dito sa verse 8, subalit para naman sa mga duwag, ang mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan, may impyerno. Ang kaligtasan po, ang salvation po natin ay kailangan nating pong bantayan. Yung testimony po natin, yung pagkakristyano po natin, ay kailangan po nating bantayan na manatili tayong Kristiyano born again. Manatili po tayong Kristiyano, kailangang manatili tayo sa kabanalan, manatili tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi ang sabi dito, itong mga tao na ito ay sabi niya, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil,
mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam. Ang sabi ng Bible, ang isang mangkukulam ay kagaya ng mga taong may hatred, matinding sama ng loob sa kapwa, ayaw magpatawad. Pinatawad mo na ngayon, pagdating mo doon sa lugar na kita mo na naman siya, babalik yung pakiramdam. Magpa-flashback ulit yung ginawa niya. Pinatawad mo na, wag na. Amen. So sabi niya dito, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So mayroong pong impyerno. Ang mga tao po na ito na nabanggit ay pupunta po sa apoy ng impyerno. Ang kaligtasan po, hindi po once save, always save. Ang kaligtasan ay dapat po nating manatili po tayo sa kalooban ng Diyos sa amin. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, you are now a new creation. Amen po? Ay sige po, tinatawagan ko po ang susunod sa akin. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating pastor. Please. Yan, so tinatawagan po si Pastor Marlon Castillo. Yan, so magandang gabi. Ano po? Okay po. So tuloy po natin yung topic po natin, no? Isang paalala po ito sa atin. Sabi po ng Bible dito po sa Romans chapter 3, verse 23, ang lahat ng tao ay nagkasala. No? And then sa Romans chapter 6, verse 23, sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, dumating yung awa or habag ng Diyos sa atin. Sa paanong paraan? Namatay si Jesus sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ito po yung awa ng Diyos. Ito po yung awa niya sa atin. Ito po yung habag niya. Kasi hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Amen po. Ngayon, ang kaligtasan natin ay biyaya ito ng Panginoon. Ito ay regalo ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. No? Sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ito ay biyaya ng Diyos. Kalabitin mo kayong katabi mo, biyaya ng Diyos. So magkaiba ang awa at biyaya ng Diyos. Yung awa niya, yung habag niya ay binigay niya yung buhay niya. Namatay siya sa cross, binayaran niya lahat yung kasalanan natin. Pero yung biyaya niya, yung tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo at niligtas ka ng Panginoon. Hindi kailangang bayaran mo yung kasalanan, kundi si Jesus ang nagbayad. Ngayon, yung isa pa dito ay si Jesus ay nasa iyo. Biyaya ito ni Jesus. Biyaya ito ng Diyos. Ikaw ay naging anak ng Diyos, biyaya niya ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, biyaya niya ito. Amen po. Yung salita ng Diyos ay nasa iyo. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo. No, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Si Jesus mismo ay, yung si Jesus ay nananahan sa iyo. Ito ay biyaya ng Diyos. Ngayon, ang purpose ng biyaya ng Diyos ay one, para masunod mo ang kalooban ng Diyos. Kasi nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo, yung salita ng Diyos ay nasa iyo, yung pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, ikaw ay niligtas na ni Lord, biyaya ito ng Diyos. Para ano? Para masunod mo ang kanyang kalooban. Pangalawa, para mamuhay ka ng banal. Pero sabi po niya sa Hebrews chapter 10, buksan niyo po, verse 26. Sabi niya, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.
Wala nang natitira kundi ang nakakapangilabot na paghihintay sa darating ang paghuhukom at ang nakangangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Yung biyaya ni Lord nasa iyo, ikaw ay anak ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, yung banal na Espiritu ay nasa iyo, niligtas ka ni Lord. Amen po. Yung salita ng Diyos ay nasa iyo, yung kapangyarihan ng Diyos ay binigay niya sa iyo. Biyaya yan ni Lord. Pero pagkatapos mong tanggapin at malaman ang katotohanan, ay babalik ka pa rin sa kasalanan. Anong sabi niya? Wala nang natitira kundi ang nakakapangilabot na paghihintay na darating na paghuhukom sa iyo. Ano pa? Dito po sa 2 Pedro chapter 2, verse 20, ilista niyo po ito, i-jot down niyo po. Sabi niya, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Kristo Jesus, sa Yesu Kristo, na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli siyang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Verse 22, 21, sabi niya, mabuti pang hindi nila natutunan ang daang matuwid kaysa talikdan, matapos matutunan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22, kung magkagayon angkop na angkop sa kanila ang kasabihang ang aso ay hayop, likas ang damdamin na sa isinuka ay nagbabalik din, ito namang baboy, paliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban. Okay, ano pa? Sabi niya sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21. Sabi, ang gawa ng laman, nabanggit ito kanina, yung galit, puot, tampo, pagkakampi-kampi, paglalasing, walang taros na pagsasaya, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi niya, binabalaan ko kayo, ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay walang bahagi sa kaharian ng langit. Ang kausap niya rito ay mga Kristiyano. Amen po. Ito pa po, sa Romans chapter 12, verse 1, buksan niyo po, Romans chapter 12, verse 1 hanggang 2. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialin ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So anong ibig sabihin po nito? Ano po? Ang tunay na pananampalataya ay nabubuhay, one, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, at pangalawa, sa kalooban, sa banal na pamumuhay. Ngayong natanggap na natin si Kristo, hindi ka na dapat, alam niyo, mayroong pag tinanggap mo na si Kristo, mayroon yung pandidiri sa'yo sa sin, sa kasalanan, nandidiri ka sa kasalanan at hindi mo ito gugustuhin. Nasusundan po ba natin mga kapatid? Meron ka po dun sa heart na ayaw mo ng kasalanan. At meron ka sa heart mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. So i-check niyo po, pagkatapos mong tanggapin si Kristo, pagkatapos mong tanggapin ang biyaya ng Panginoon, pagkatapos na nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, ang salita ng Diyos ay nasa iyo, ngayong ikaw ay anak na ng Diyos, pagkatapos ng lahat ng yon ay babalik ka pa rin sa kasalanan at susuway ka sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang dami ko pong nabanggit, ang dami pong nabanggit yung mga pastor natin. Ang sabi niya, yung nakakapangilabot na husga, yung judgment ng Diyos, ang siyang pwede mong tanggapin. Sabi niya, ano pang hain ang pwedeng ipangbayad natin dito? Wala na. So, ang tunay na pananampalataya, amin po, ang tunay na pananampalataya ay dadalhin ka niya sa buhay na banal. Hanggang sa kawangis mo, hanggang sa maging kawangis mo si Kristo. Amen po. Amen. Amen po. So, kung babalik tayo sa ating mga outreaches, dapat nakikita na sa iyo si Kristo. Nakikita na sa iyo ang kabanalan. Nakikita na sa iyo ang pagsunod sa Panginoon. Amen. Pero kung susuway ka pa rin sa Lord, pagkatapos ng lahat ng ito, ang sabi niya, yung nakakapangilabot na judgment ng Diyos sa iyo ang nag-aantay.
Amen? So yun po, tinatawag ko po si Pastora. Sige po, mag-worship po tayo. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sige po, tinatawagan ko po si Pastor. Ayan. Katulad po ng pinag-uusapan natin ngayong gabi, pakisabi po sa katabi mo, pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Ayan. Dito po sa pinag-aaralan natin, ang sabi po dito, can a Christian lose his salvation? Ang sagot po ay oo. Kagaya po ng mga sinabi ng mga pastor natin, kung hindi natin iingatan ang kaligtasang binigay ng Panginoon, mawawala ito. Alam niyo po yung sinasabi ni Pastor Marlon kanina, ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. At ito po ay, ang sabi po dito, salvation is a gift of grace. Wala tayong pwedeng gawin para makuha natin yung kaligtasan sa sarili nating gawa. Basahin ko po dito sa Efeso chapter 2, verse 8 to 9. Maganda po tinitake down nyo po ito. Kasi kung maka-encounter tayo ng mga aral na one save, always save, meron tayong panghahawakan dahil itong aral po na ito, itong kumakalat na doktrina na ito, ay dapat nating ingatan na ilayo natin ang sarili natin dito. Amen po. Ang sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Binigay ang kaligtasan sa atin, ito po ay regalo. So, yung regalo na yan ay dapat ingatan at may mga bagay tayong magagawa sa buhay na yung kaligtasan natin ay lalayo sa atin. Na magkakaroon ka ng buhay na malayo sa Diyos kung ipagpapatuloy mo ito at ito ang magiging cause ng pagkawala ng kaligtasan natin. Ituloy ko po, no? Ang sabi po dito sa Romans chapter 2, verse 5 to 8, ngunit dahil matigas ang inyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan iahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga gawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kaluwalhatian at walang kamatayan. Sabi niya, verse 8, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Ang paniniwala at pagtanggap po sa aral ng one save is always save ay kalikuan. So mali po ang pagtanggap sa aral na yan. Kaya kami po bilang mga pastor nyo, nagpapaalala po sa inyo, pakaingatan natin ang mga buhay natin na madikit sa atin ang aral na to at panghawakan natin. Kasi yung mga taong pinanghahawakan ito ay yung mga taong gustong magpatuloy sa kasalanan. Kasi kung talagang ligtas ka na, ang sabi ng Biblia, mamumuhay ka ng taong niligtas, ibig sabihin, malayo sa kasalanan, may kabanalan. Amin po. Pero yung mga taong gusto nila na ligtas sila sa kabila ng nagpapatuloy sa kasalanan, kakapitan nila itong aral na ito. Pero malinaw po na sinasabi ng Biblia, ang mga taong naniniwala sa ganitong aral ay nasa kalikuan. Kaya pakaingatan po natin dahil ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. At ito po, kagaya ng sinabi ng mga pastor natin, hindi ito babawiin. Kasi wala naman tayong, hindi natin deserve talagang makuha to. Binigay sa atin to ng libre ng Diyos. Kaya kailangan nating ingatan at bantayan ng mabuti. Mamuhay tayo ng taong iniligtas.
Amen? So, magandang gabi po. Tinatawagan ko po si Pastor Larry. Yan po, ituloy natin yung ating topic ngayong gabi ito. Alam niyo po, isang verse sa Biblia, dalawang verse sa Biblia, tatlong verse sa Biblia, at maraming verse sa Biblia nagsasabi na ang kaligtasan nawawala. Mga kapatid, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami. So ingatan natin. Ang dito sa camp, natutunan natin ang sabi, fight the good fight of the faith. Ipaglaban mo hanggang huli. Amen po? Ang pananampalataya natin pinaglalaban. At dito po sa 1 Timothy 6:12 nakalagay, ipaglaban mong ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Huwag mong bibitawan yan. Amen po? At hindi lang ito nung tinanggap mo, yun na. Kundi araw-araw ng buhay mo, nagdi-decide ka. Araw-araw ng buhay mo, dapat lagi mong pinapasok sa puso mo, sa isip mo na eto ako, binago ako ng Diyos. At huwag na po nating balikan yung mga dati nating ginagawa. Amen po? At dito po, sabi niya dito sa Romans, ito po nabasa na kanina, sabi niya Romans 12, verse 1, sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay niyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos ay hindi lang yung tama, sa mata ng tao ay tama, sa mata ng batas ay tama, hindi lang, kundi ang gusto ng Diyos sa atin, sa atin ay sa mata niya, tayo ay banal, kalugod-lugod sa kanyang harapan. Amen po? Iwaksi ang kasalanan, sabi niya. Alam niyo po, ito, sabi sa Revelation, sabi niya, ayaw niya ng malamig, ayaw niya mainit, ayaw niya malamig, ayaw niya mainit. Anong sabi niya doon? Isusuka kita. Ayaw niya ng Diyos yung babago-bagong isip. Amen po? Ayaw ng Diyos ng, di ba yung napag-aralan natin nung nakaraan? Ayaw ng Diyos ng hap-hap lang. Gusto niya total surrender. Ang gusto niya buong buo. Hindi lang hap-hap. At hindi lang yung ngayon. Mainit ka ngayon, nasa camp ka. Pagdating mo doon sa iyong bahay, sabi nga, mayroon raw malamig doon sa rep na nagyayelo. Ayan po. Ingatan po natin ang ating kaligtasan, mga kapatid. Amen po. Uuwi ka sa mga sarili-sarili nating outreaches. Pupunta po tayo doon. Alam nyo, may mga, wag po tayong tanggap ng mga teaching. Amen po. Dapat may hawak tayong Biblia. Dapat pinag-aaralan natin ito. Uy, ang gandang pakinggan nito tungkol sa kaligtasan. Magandang pakinggan nito tungkol kay Jesus. Pero i-check po natin yung katuruan. Baka itong sasabihin nila, sabi nila, ayan, pagka tinanggap mo, always save ka na. Hindi po, kasi sinasabi ng Biblia, may paghuhukom. Amen po, may paghuhukom. So, yun lang po. Tawagan ko po si Pastor Dea. Hindi po mag-worship lang po tayo. Tulong ka ng iyong wakas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo
Magandang gabi po sa bawat isa. Uwian na po bukas. Kamusta po yung tinanggap mong salvation? Alam niyo po malungkot pag uwian. Pero yun po, yung umpisa na i-workout mo ang iyong kaligtasan paglabas ng camping na to. Amen po. Ang kaligtasan po ay hindi po yan overnight. Ang kaligtasan po ay pinoprocess, inaayos, at wino-workout. Ang kaligtasan po ay kailangan marami kang marinig para magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Ang kaligtasan ay hindi mo relasyon sa ibang tao. Kung ito po ay kaligtasan na karelasyon mo ang Diyos. Pagkarelasyon mo po ang Diyos, amen, nandun yung pagpapala, nandun yung buong puso mo na ibinibigay yung buhay mo sa Diyos dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay niya sa bawat isa sa atin. Sabi niya po sa Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mga gawa, mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag, grace sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So, ibig sabihin, hinugasan tayo ng Diyos ng kanyang banal na dugo para sa ating bagong buhay. Kung nasa bagong buhay ka na at ikaw ay naligtas, hindi mo ahayaan na ikaw ay bumalik sa dating ikaw. Amen po? So, yung salvation po, yan po ay mawawala. For example, naligtas ako, tinanggap kita. Amen po? Dumating yung time, ligtas naman na ako. Siguro, ito yung susi na pwede ko namang itry ito. Nasa inuman ka, biglang nag-rapture, saan ka mapupunta? O nasa disco ka? Amen po? So, tignan po natin na ang kaligtasan ay pinoprocess po dapat. Kasi bago ka nang nilalang, sabi nga po nila 2 Corinthians 5:17, amen po? Ikaw, nung tanggapin mo si Jesus, ikaw ay naging bago ng nilalang. Wala na yung dati mo. So bakit kailangan ka pang bumalik dun sa dati? Amen? Na dating ikaw ay bago na pong nilalang. Nang maligtas po tayo, hinugasan at nirenew ng Diyos para mapawalang sala tayo. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng kapangyarihan ng Diyos, tayo ay naligtas. Tayo tinanggap natin si Jesus, nang matanggap po natin ang kaligtasan, ibinigay niya Ezekiel chapter 36 verse 27. Ulitin ko po. Ezekiel 36 verse 26 and 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Nung tinanggap mo si Jesus, binigyan ka ng bagong puso at bagong espiritu. Amen po, puso at espiritu, isa po yan. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. So, ibig pong sabihin, yung dating ikaw, wala na. Amen po? So, ang kaligtasan mo, once na bumalik ka sa dati, amen po, nandun yung danger na malamang na ikaw ay hindi makakasama pagdating ng Panginoon. Bakit? Ang kaligtasan po ay, dapat sabi niya, binigay ko ang kaligtasan, ang puso at bagong espiritu, ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sa 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Amen po? Itong binigay ng Diyos at tinanggap natin na kaligtasan, dapat po yung puso natin ay nabago na, mga kapatid. Maging masunurin ang puso mo, binigyan tayo ng Espiritu upang matupad natin ang alituntunin at masunod ang mga utos ng Panginoon. So, ang kaligtasan po ay pinoprocess. Tuloy-tuloy ang kaligtasan hanggang sa malaman mo, amen, na ang Diyos ang kasama mo forever. Mahirap po yung yung bumalik ka sa dati. Amen. Pag bumalik ka sa dati, nasaan yung salvation doon? Amen po. So, magpatuloy lang po tayo pagdating natin sa ating kanya-kanyang simbahan.
Pagpatuloy mo yung kaligtasang tinanggap mo. Pagpatuloy mo yung pagmamahal ng madama mo at makilala mo pa si Jesus. Kasi kapatid, gusto kang makilala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan lamang po. Magandang gabi po. Praise God po. Sige po. At tinatawagan na po si Pastor Rael. Yan po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Yung tuloy po natin, napakaganda po ng ating pinag-uusapan ngayon kasi po, sabi nga gano'n, tayo kasi yung I cannot be quiet when souls are perishing. Tayo po yung kukuha sa mga kaluluwa para po sa kaligtasan nila. Ngayon, kung hindi po natin malinaw para sa atin yung tinanggap nating Jesus na sinasabi niya, gayon na lang yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan at ang kung sino man sumampalataya sa Kanya, okay, may word siyang hindi mapapahamak. Pagka umalis ka sa kubasan ng Panginoon sa umbrella ng Diyos, dating nasa mundo ka, at nung nakilala mo si Jesus, pinapasok mo sa buhay mo ang kanyang puso. Amen. Nakikinig po ba lahat? Pag pinapasok mo na siya sa puso mo, may pangako siya, hindi siya mapapahamak eh. Nasa sanlibutan ka nun eh, walang kaligtasan. Ano po? Pero nung pinapasok mo siya sa puso mo, pumasok ka sa buhay na may kaligtasan. Ano po? At nasa umbrella ka na ng Panginoon. Once na muling lumabas ka dito, sigurado may kapahamakan. Amen po? Ngayon may sinabi po siya dito sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa English po, sa ASB, sabi niya, not everyone and the saint unto me, Lord, Lord, shall enter in the kingdom of heaven, but he that doeth with my will of my Father who is in heaven. Amen po. Yun lamang pong sumusunod. Kung ipagpapatuloy po natin ito, no? Dun sa verse 22, sabi niya rito, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, sabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin. Kasi sa 21, ang sabi niya doon, amen po, hindi lahat makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos ay yung sumusunod, yung gumagawa sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay yung kanyang salita, yung pagsunod dun sa naisin ng Panginoon. Marami po tayong narinig kanina, na totoo po, sa Ephesians chapter, yung sabi niya, it's by grace, sinabi niya po yan sa atin na sa grasya ng Panginoon, tama nga naman po yun. Amen po. Pero, mga kapatid, sabi niya, di ba sa 2:8, for it's by grace you have been saved through faith, and it's not by yourself, it is the gift of God. Okay, bigay po sa atin ng Diyos ito, yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, sa pagmamahal niya po sa atin ito, at binigay niya sa atin, iingatan natin. Kaya nga sa Jude
andito po sa Jude, sabi niya gano'n, at gano'n din po sa sinabi niya, sa not by might, nor, sabi niya dito, fight the good fight of the faith. Sinabi niya yung Apostol Pablo yan kay Timothy, kay ilaban mo yung pananampalataya mo, at kung itidiretso pa po natin yan, ingatan mo. Doon sa iba, sabi niya, ingatan mo, makibaka ka, okay po, sa pananampalataya mo. Amen po. Kaya, dito sa Rema, hindi na po tayo makikipag-question, makikipagdebatehan, ano po. It is our faith sa Rema. Kung yung sa iba, yun ang pananampalataya nila, ito po yung pananampalataya natin sa Rema. It is the statement of faith na ating tinatayuhan dito po sa Rema. Na once na-save ka, kailangan mong gawin ang kalooban ng Diyos. At once na lumabas ka sa umbrella, sa tahanan ng Diyos, at bumalik ka ulit doon sa paglalasing, sinabi na to kanina, arumal-dumal na magawain, ano po, at pangangalunya, ano po, wala tayong karapatan o wala tayong place sa kaharian ng Diyos. Kaya ito yung sabi niya sa Matthew 7:21. Wala po tayong, sabi niya doon, hindi tayo kilala ng Panginoon. Sabi niya doon, hindi lahat ng tumatawag makakapasok sa kaharian ng langit. So kalabitin mo po yung katabi mo at sabihin mo, kailangan kang sumunod sa pananampalataya mo. Ilaban mo. Ingatan mo. Para po tayo makasunod sa gusto ng Panginoon at maligtas tayo. Amen po, makarating sa langit. At ito po yung ating pinaka bottom line, yung salvation ng mga kaluluwa na tayo ay lalabas ngayon kahit na anong ginagawa mo sa ating mga simbahan, ano man ang posisyon mo, mga kapatid, ang hahanapin ng Diyos sa atin, yung kaluluwa. Amen po? Yung kaluluwa na iingatan natin, yung kaluluwa na ating mamahalin, at yung pong tupa na yan, amen po, ang hahanapin ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwedeng kung naligtas ka ngayon, ligtas ka na kahit gumawa ka pa ng mga pangit o lumabas ka na sa bakuran ng Diyos. Hindi po tayo maliligtas. Hindi tayo makikilala ng Panginoon. Amen po? Nawa po ay marami tayong nalaman, natutunan simula po dun sa mga naunang nagsalita. Ilaban natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. At kinakailangan action natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Yung kalooban ng Diyos ang maganap para sa atin. Amen po. So tayo po yung mag-worship sa Lord. Tayo na po tayong lahat. Tatawagan ko po si Pastora. O sige po. Okay po, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Ilagay niyo po yung heart ninyo. Ito po yung last night. Ano po? Ito po yung huling gabi na Panginoon, sabihin mo, salamat, O Diyos. Salamat, salamat sa ginawa mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Appreciate mo, Panginoon, kapatid. Dahil napagtagumpayan mo simula doon sa unang araw ng camp hanggang sa oras na ito. Magpasalamat ka. Sabihin mo, salamat sa lakas, Panginoon. Salamat po dahil hindi mo ako sinukuhan. Iningatan mo kami dito sa camp, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa katagumpayan ng camp na ito. Salamat po, O Diyos. Dahil nandiyan ka na patuloy na nagbigay, Panginoon, ng pagmamahal, presensya, kapangyarihan na namin naranasan, O Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sige po, i-appreciate mo ang Panginoon. Nagpagpitin ng puso'y pag-alay sa'yo. Sige po, i-appreciate ninyo ang Panginoon. Hallelujah. Mga kabataan, purihin mo ang Diyos. Dakilain mo, Panginoon, ngayon sa kabutihan ng ginawa niya sa buong camp. Purihin mo siya. Ibuka mo ang iyong mga bibig
pasasalamat. Salamat po, O Diyos. Purihin po kayo. Salamat, Panginoon, sa kabuuan ng camp. Hindi mo kami iniwanan, O Diyos. Pagkas, Panginoon, binigay mo yung katagumpayan ng camp na ito, Panginoon. Nag-alay sa'yo ng magsamba, buong lakas, tinataas. Sige po, purihin mo pa ang Panginoon sa buhay mo. Ang bawat paghinga, ang pagbitig ng puso'y mag-alay sa'yo na magsama, buong lakas. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Kami ay pumunta rito, Panginoon. Punong-puno ng mga pinagdadaanan. Punong-puno ng bigatin. Punong-puno ng katanungan. Punong-puno ng takot, pangamba, depression. Punong-puno ng kaguluhan sa isipan. Punong-puno ng question sa buhay na ito. Pero Panginoon, maraming salamat dahil ngayon, tinugon mo ang lahat ng ito, O Diyos. Pinalaya mo kami, Panginoon, sa lahat ng katanungan, sa lahat ng kasalanan, bisyo, Panginoon. Maraming salamat, O God. Binigay mo yung kagalakan, yung kapayapaan, Panginoon. Yung pagmamahal at patuloy na kasagutan sa aming mga katanungan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng camp na ito, O Diyos, at hanggang sa matapos pa ito, Panginoon, samahan mo po kami. Ina-appreciate ka namin, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa tunay na pagbabago ng buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, at pagdakila. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Praise the Lord! Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat.